Hello, everyone! Good evening, good morning, or good afternoon to you, whatever time you are watching us from. We are Connie and Belle, and we are building a God centered, purpose driven life and freelancing business. So, today's topic this is a pre recorded session, and we are going to talk about faith fueled tips on dealing with challenges as a virtual assistant. Super, don't miss Ganda. it. Yes. Pero bago yan, wait lang. We will be right back. Ayan. So again, faith fueled tips tayo para malagpasan ng mga challenges as a VA. So we usually go live every Monday and Thursday, 9 p.m. Manila time. And si Sis Bel na mag-share sa atin. Ay, teka lang. Mag-opening muna pala tayo. Ikaw na mag-opening. Sorry, pasensya na ng mga kapatid. Bangingi pa rin. Okay, let's remember that we're in the presence of God. Amen. Father, and the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise you, we glorify you, we honor you. We thank you for blessing us this past few days. We're grateful for all the resources and the people you're sending our way so we can bless others and do what you called us to do. We ask for forgiveness for every wrongdoing we committed. We lift up to you every person who is watching and listening to this podcast. We pray that you open their hearts and minds so that whatever we share with them will create an impact on their businesses. We also lift up to you, Connie and I, as well as our special guest for tonight, Lord. Pour out your Holy Spirit in us so we will continue to have the courage to say the right words, to share what you're teaching us with the goal of telling your truth. Help and remind us, including our brothers and sisters, that we're building and thriving in our businesses to glorify you and serve the people we work with. We believe that whatever success we have, we owe it all to you, Lord. All this we pray in Jesus' name. Amen. Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, ayun nga, if you're seeing us for the very first time, make sure that you click that subscribe button and the bell icon para ma-notify kayo that we usually go live again Mondays and Thursdays, 9 p.m. Manila time, and si Sis Bel na ulit ang magsasalita. Yes. Yeah. So every Monday, for those who are seeing us for the first time, every Monday and Thursday we go live, same time, 9 p.m. Manila time. Every Monday, we do our live praise and worship session. So, kung wala naman kayong ginagawa on a Monday night, samahan nyo kami mga kapatid. Praise and worship tayo every Monday. And then Thursdays, Tony and I talk more about freelancing, about digital marketing, about our work as virtual assistants, and also we interview guests from the different niches, different industries. So, if you're still thinking kung ano yung industry kung saan kayo magpo-focus, join us every Thursday at 9 p.m. Yun. Yes, and as always, you are free to ask your questions habang nandito, libre naman. Pero Yes. yon, if you need guidance on how to start your virtual assistant business, feel free to visit conizabala.com/VA book to know more information. Available yan ng ayan, print. O, diba? Print ebook, Kindle and audiobook. Ayun. So, sige. Go na, introduce na natin Oo, ating guest. ang ganda ng pagka-describe, eh, no? Faith-fueled. Ano yung buong buong title. Wait, Ang ga teka, labas ah, natin. Faith-fueled tips on dealing yun. with challenges as a virtual assistant. Yan. The key is Nice. faith. Yeah. Yes. 'Di ba parang kakaiba 'to kasi usually 'di ba tips, yung mga technical skills, this time nasa faith faith na side. So, our special guest for tonight is a seasoned virtual assistant with nearly 2 years of dedicated experience, known for her proficiency in administrative tasks and tech-savvy skills. She brings a wealth of expertise to the world of virtual assistants. She's committed to delivering efficient and top-notch support to enhance productivity, naku, kailangan natin to, and contribute to the success of her clients. So without further ado, let's all welcome Miss Princess Meteoro. Yes. Hello. Thank you so much po. Hello. Good
good afternoon or good morning, good evening, kung ano oras man po mapapanood to ng audience natin. Hello po. Thank you Yes. so much for inviting me also. Thank you for saying yes. Welcome sa aming YouTube channel. Ayan. So, share muna. Paano tayo napunta sa pag-VA? Ano yung sitwasyon natin before? Ayan. Before kasi I am working as a isa sa mga casino dito sa Manila. So I work as a slot ambassador slot ambassador for almost 5 years. So medyo sobrang tagal, and then pandemic happened. So medyo naging challenging yung work doon since pandemic, and yung trabaho namin is handle madaming tao, interact sa madaming tao. So naging challenge din yon, and also naging very stagnant ako sa work ko before. So nagkaroon ako ng interest sa pag-VVA. Doon ako start mag-aral, mag-attend ng mga seminars, kasi siguro way back 2021. So yun yung reason bakit nag ako to freelancing, because of my previous job, very stagnant and pandemic. Parang first time namin magkaroon ng guest na galing sa casino. Ay, curious. po ba? Curious. Pang ano ba yan? Pang ano yung puyatan din and all, Yes ganyan. po, yes. Kaya parang hindi naging challenge din yung, syempre pag-VA, once na VA ka and you handled US clients, you have to, yung time mo is different talaga. Pabaliktarin mo yung oras mo dito sa Philippines. So, since I work in casino, we also have night shift. So, naging madali din yung adjustment ko when it comes to working at night. So, ngayon pinagkaiba lang is naging permanent ako sa working at night. Kaya, ayun. Kakagising ko lang just 1 hour ago. So parang naging training ground niya yun, no, in preparation for yung mga VA na task. Kasi alam ko mga customer-oriented din yung work. So Yes, iba-ibang klase ng mga foreigners ang nakakausap. Ay, yan. Totoo nga po. Ganon. Iba-ibang nationality. Pinagkaiba lang is nakaka-interact mo siya in person. So, yun. Curious, anong seminar ano yung mga saan ka natuto? Ayan. VA, pagka-VA. Dati po kasi ang dami. May mga pinanood akong mga training, nakalimutan ko yung pangalan niya, but she's very good in trainings. May mga social media management. Madami kasi 2021 as in sobrang talaga daming mga naglalabasan ng mga seminars noon. Nag-take ako nag-invest ako sa course na mura lang, kasi hindi ko naman talaga afford yung bumili ng mga courses na mga mahal. Nag-start muna ako sa administrative skills. So doon, nag-focus ako doon. Bumili ako ng 599 na training course. Yung introduction lang sa pag-VA. Tapos nanood ng mga YouTube seminar, trainings, and courses. Yun yung nag-help sa akin. Kasi hindi madali yung from casino to shift ka ng virtual. Tapos parang naano yung parang naano yung sarili ko sa pag-work sa casino. So parang naging challenge din pagdating sa ganung mga task. And ang daming tools talaga na naka-overwhelm. Sobra. Ganito pala na yung yung virtual world ngayon, na sobrang daming tools na softwares na naglalabas na kailangan mong makipagsabayan. Sorry, sinasabi. Okay lang. Kasi alam ko marami makaka-relate. Lalo na yung mga aspiring. Kasi usually yung tina-target talaga ng channel namin ito is mga aspiring freelancers na talagang
Na-overwhelm kasi nga info Mm. overload. Mm. Yun. So, kahit isa-isa lang gawin nyo, tapos gawin nyo na agad. Huwag mag-ipon ng courses or training, tapos wala kayong gagawin. Yes po. Execute. And I Yes. think kailangan din talaga mag-focus ng niche kasi sobrang grabe na talaga yung ano ngayon yung um, virtual assistant, sobrang ang dami mong ang dami mong kakompetensya. So you have to be kailangan mo i-prepare yung sarili mo talaga. Ayun. Ayan. So, since ano ka naman more on related din sa customers and parang clients din naman yun sa virtual world, are there any tips you can suggest to build and maintain strong relationships with your clients? I think for me, unang-una doon is to build trust, connection sa client mo. Kasi hindi magpa-prosper yung relationship mo with clients kapag walang trust and what do you call that? Yung trust hindi mo ma-earn sa client mo. So I think yun yung pinakauna mong i-earn sa client, yung tiwala niya sa'yo. And of course, you have to show integrity din since we are working in a remote area. Sabi nga, walang nakakita aside si Lord. So for me, kailangan mo din talagang mag-build ipakita yung integrity mo sa anumang bagay na ginagawa mo. Kahit hindi nakatingin, kahit walang time tracker or kung mga anumang tracker na binigay si client. Yun, trust lang. I-earn mo yung trust ng client mo. And kasi for me, ganun yung nangyari. Na-earn ko yung trust ni client from part-time, full-time niya ako. And up until now, magka-work pa rin kami. So, doon talaga mag-i-start yung magandang relationship with client to build a good relationship and trust. Yes. Sobrang important. Yes. Actually, may isa pa pala akong follow-up na question. Curious, paano mo nakuha yung first ever client mo? Actually, kasi po, sobrang hirap. Dati kasi hindi ko pa alam yung, na-introduce na ako sa Upwork, pero ang hirap magkumuha ng client kapag starting ka pa talaga. And then, doon ako nag-decide na sabi ko, okay, I have to decide to apply in an agency. Because I know na yung agency may free training, may bibigyan ka ng client, and doon talaga mabuboost yung confidence mo din. Kasi, kumbaga, andun na lahat may support system ka na. So, doon ko po nakuha yung first client ko, which is in real estate, na naging sobrang laking help sa akin. And I've learned a lot of things when it comes to real estate. So, ayun po, sa agency, doon ako nag-start. Until nag-let go yung client, I decided to look for a direct client. So, ayun po. Ayan. Sana natutunan sa mga nakikinig, nanonood. Yes po. Alam nyo na, hindi lang sa Upwork nakukuha ang kliyente. Yes. Ayun. Stepping stone. Yes. There's no shame naman kahit mag-under ng agency. Yes, I think Ayan. very helpful din po mga agency. Hindi, may mga lang talaga na expect mo din talaga na hindi siya ganun kataas. The same sa mga direct client kasi syempre agency yan. So yung mo lang doon is may makukuha kang knowledge, may free training, may client ka pa din. So nasa sayo na yan kung i-push mo or mag-decide ka na makipagsapalaran sa online shops, Upwork. Yeah. Correct. Ayan. So, ito naman ang next question. Dako na tayo sa my faith related. Have there been challenges in your freelancing or VA journey that led to your spiritual growth? If yes, can you share examples? I think siguro for the past few, I think that was last 2022 when I encountered God because of
napakahirap na situation. I think doon naman talaga pinapakita ni Lord yung ano niya yung goodness, and mas makikilala natin si Lord sa mga um, uh, challenges na pinagdadaanan natin. So, being a VA kasi napakahirap. Ang daming mga unexpected. Minsan mawawalan ka ng clients na hindi mo alam. Wala kang backup or something. So, I think yun, isa sa mga challenges na nangyari sa akin is very limited yung nakukuha kong income since working as a agency before. And then, may personal problem pa na nangyari. So, yun yung naging way ni Lord para mas makilala ko siya. So, ma-amaze ka kasi kahit andun ka sa situation na mahirap, nakikita mo yung provision ni Lord. Akala mo wala na eh. Akala mo wala kang pambayad ng mga bills mo. Parang, oh Lord, ikaw na po bahala. Dumating na sa point na ganun eh. Surrender talaga. So, yun. May mga nawala ng client. Minsan, magugulat ka na lang, may ipapalit sa Lord na mas maganda. So, yun, isa sa mga challenges na nangyari is, yun, every time na nawawalan ka ng client, mas nagiging stronger yung pagre-rely mo kay Lord, yung tiwala mo. So, yun, isa sa mga naging challenges. Ang dami kasi, yun lang yung naging, nung nagkasabay, personal and work problem doon. Agree kami dyan. Doon niya talaga i-reveal Yes, yung sarili niya, yung greatness niya, yung goodness and all. Opo. Hirap lang explain. Opo, kung may mahabang time po, pwede ba? Pero very limited lang yung time. So, mga ganun lang, ano lang muna. Pero so, yung mga... Sorry, go ahead. Go ahead po, sorry. Sa mga viewers namin, kayo na yung magtanong if gusto nyo pang halungkatin natin yung talaga halungkatin no? Mag-comment lang kayo dyan. Baka abutin po tayo ng mga 3 episodes. Joke. Nako, sanay si Cons dyan, huwag ka mag-alala sis. Yung viewers lang. Nung in-interview din ako niyan pang MMK Kailangan lang i-cut. Oras eh. Ayun, sige. Since yun na nga, parang mas meron ka ng relationship kay Lord, do you have any specific prayer or rituals that you do before starting your online work? Or if you're starting a new project, yan? I think it's a daily for me, routine. I think hindi siya routine kasi kailangan naman talaga sa faith ko na kailangan talaga everyday. So I think yun yung daily devotion. Pagkagising, sabi nga po, di ba, seek first the kingdom of God and His righteousness. So lahat yun makukuha. And all these things will be added to you. Sabi dun sa, in Matthew po ata. So I think yun yung pinaka-importante sa akin. Kasi parang, pag hindi ko nagagawa yun, parang ang dami. May mga problema na hindi mo alam paano i-handle. Pero once na si Lord yung una mong nilapitan, pagkagising mo pa lang, magpe-pray ka, magte-devotion ka, magbabasa ka ng word niya. Kahit anong challenges na dumating sa araw, andun yung si Lord yung bahala. May mga gagawin si Lord na mga bagay na minsan hindi natin ina-expect. So yun lang yung pinaka routine na ginagawa ko everyday pagkagising po. Nagde-daily devotion, simple praise and worship kay Lord, tapos yun, prayer talaga and reading His Word. So ayun na, i-reiterate ko lang na sa viewers natin, naririnig nyo to sa mga guests namin na hindi porke nagdadasal or nag-spend ka ng time na mawawala na yung problem, mawawala na yung challenges. Nandun siya, pero yung feeling mo na hindi ka nag-iisa at lalo na nandiyan si Lord to take care of it. Yun yung importante. Hindi, actually parang mas malapit pa tayo sa tukso pag
may mas lumalalim yung relationship mo. Agree po ako diyan. Do'n talaga nakikita kasi ng kaaway na, ito Oo. lumalalim 'to, eh, kailangan natin atakihin 'to, ganyan. Pero Oo. yung presence ni Lord, yung hinding-hindi mawawala, andiyan lagi kasama natin. Yes. So ito, last question before dun sa main topic natin. If you're able to actually witness one of the Bible stories, kahit New or Old Testament man yan, which one would you like to go back to? Yan. Witness lang Hala, naman, hindi talaga ano. ang dami kasi pero di ko alam kung ano yung i-she-share ko medyo detable. Siguro yung time na nagsa-suffer na si Lord. Ay, naiiyak ako, sorry po. Kasi parang during that time kasi iniwan siya ng mga kasama. Parang nawalan, si Mary lang yung nandun. Tapos during that time parang ang bigat, sorry. Naging emotional. I think yun po yung yung pinaka isa sa mga story or na mga sa Bible na gusto kong balikan. Yung time na nagsasuffer si Jesus and yung time na nagbumalik siya after nung resurrection niya. Yun po kasi parang ang sarap sa feeling na makikita mo si Jesus na I mean, yung pinagdaanan niya hindi madali. And yun Heartbreaking. pala, sobrang heartbreaking talaga. Nakakadurog ng puso. Siguro dun gusto kong pasalamatan si Jesus sa sacrifice niya na ginawa. Kasi walang sino man na makakagawa ng sacrifice na ginawa niya. Si Lord lang talaga. And yun yung pinaka isa sa gusto kong balikan. Medyo mahirap pala yung yung time na nagsasuffer na siya. Ang hirap pala. I think siguro yung part na lang na nag-resurrect siya na yung nagpakita siya sa mga sa mga apostles niya. Ayun. Gusto kong mag-thank you kay Lord. Yun. Ayan. So, may sasabihin ka ba? Sorry, ang dami po kasing Bible stories na, lalo na pag nagkaanas ng miracle sa Lord na, wow, ma-amaze ka talaga sa ginawa. I think isa pa doon is yung first miracle niya yung sa wine, turning water into wine. Yun, isa din pala yun, yung wedding na yun. Maganda din balikan. Or, yan. Iba talaga, iba pag visual, kasi di ba parang ang tendency natin minsan, nati-take for granted natin na para siyang story. Parang storybook lang na pangbata. Pero kung imagine natin yung na it really happened, yung mga nakalagay sa Bible, iba yung dating, di ba? Kasi eventually, parang nagiging cartoony kasi, di ba? Pag hindi mo, kaya nga nalabas yung Passion of the Christ, parang, oh my God, visual talaga. So, yun. Iba yung impact. Totoo po. Yung parang sa sobrang imposible, parang magkakaroon na, wow, nangyari talaga yung gantong miracle na ginawa ni Jesus. Imagine ko tuloy. Naka-heartbreak ako. Anyway, okay, let's move on to another section which is talking about the faith-fueled tips on dealing with challenges as a VA. So, Princess, take it away. Backstage na kami. Okay pa. Hi, sorry. Sige, magpa-present lang po ako. And I would just like to share my screen. Sorry po, medyo okay lang. Yung ayan po. Ito po yung na-prepare kong topic for today. I'm not sure po if nakikita yung screen ko. Teka, parang wala pang nagno-notify sa amin eh. Ay, sorry po. Na-share mo ba? Ay, napindot mo yung present? Ay, ito pa. Sorry. Sorry. Ayan po. Ayan. Okay. Sige, layas lang kami dito. Ay, wait lang po.
Sorry, medyo nanibago ako sa give me one moment. Ayan po. Nakikita po yung pinrepare ko. May mukha ka talaga. Yep, kita, go. Ayan. So I think ito yung napili kong topic is because gusto ko pong i-relate yung faith bilang sa Christian sa pag-VA, since napaka-helpful talaga ng na i-rely mo kay Lord lahat ng anumang challenges, kasi pag-VA is very challenging talaga na work. Hindi siya yung typical na papasok ka sa trabaho, expect mo yung kung anong gagawin mo. But rather, every day is a new challenge as a VA. Ang daming pwedeng mangyari. Either may bago kang client na dumating, may mga projects ka na dumating, or worst, minsan nawawalan tayo ng client na hindi natin in-expect. So, ito yung naging topic ko for this session, and I just want to share some 3 challenges na encounter natin bilang pagiging VA. So I think isa dyan is isolation and self-doubt. Since working remotely nga po tayo, 'di ba? Ang daming mas mahirap yung situation natin kasi yung trabaho natin and yung personal life natin is minsan nagiging hindi natin maiwasan na hindi mag-jive or maghalo. So I think isolation is sa bahay ka lang, 'di ba? Since nasa bahay lang tayo, ang hirap din na lalo na kapag madami kang client na hindi mo na napapansin or hindi mo na sa sobrang focus ka sa trabaho, hindi mo na napapansin na na-isolate ka na pala sa social world na like yan, yung mga friends mo, lumabas ka kasama yung friends mo or makipagkita ka sa mga family mo sa labas. Rather, lagi kang nasa bahay nagtatrabaho and same routine. And of course, ngayon sa pagiging VA, napaka-challenging kasi ang dami mong kakompetensya. Doon papasok kasi yung self-doubt eh. Minsan papasok talaga yung mga self-doubt mo na karapat dapat pa ba ako sa career na to, since masyado ka ng matagal, nakakasabay ka pa ba sa agos ng freelancing, kasi sobrang dami talaga ng mga bagong technology ngayon, tools, and of course ang daming nagsisilabasan ng mga magagaling din na VA right now. And of course, dahil nga sa social media, mas naging parang mainstream or nagiging masyadong yung pag-VA. So may mga din na mga freelancer, mga social media content creators na nag-aano ng pag-VA. So doon din papasok yung isolation and self-doubt. So I think isa sa mga naging way para ma-surpass ko yung challenges na ito is, of course, through Christ, dahil sa kay Lord lang naman. Gusto ko lang i-share yung verse na naalala ko in Philippians na I can do all things through Christ who strengthens me. So, lagi lang na kay Lord, once in-honor mo si Lord, or lagi mong ina-acknowledge yung presence ng Lord, na hindi ka lang sa sarili mo dapat nagre-rely. Of course, kay Lord ka laging nagre-rely because lahat ng bagay, lahat ng challenges, itong isolation and self-doubt, kayang-kaya niya ipakita sa iyo yung worth mo bilang human, na dapat hindi ka para sa ibang tao, na kailangan mo i-ano yung sarili mo na dapat ganito ako para kasi VA ako kailangan ganito ako, ganito. Madami kang kailangan patunayan sa ibang tao. But of course, kay Lord lang na dapat natin inaano yung sarili natin na
na nagre-rely tayo sa strength ni Lord, and of course na-affirm din yun yung identity natin. And I think one of the things din na ginawa ko para maiwasan ko yung isolation is dati kasi sobrang work lang talaga and sa bahay. Akala ko okay lang yun, hindi pala. Kailangan mo din palang ilabas yung sarili mo outside the house and makipaghalubilo ka sa ibang tao. Kasi importante din yun. So, yung isolation is maghanap ka ng friends mo, yung circle of friends mo talaga na pwede mong kausapin, or yung mentor mo, or for me kasi yung husband ko, parang siya yung nagiging mentor ko para maiwasan ko din yung isolation na puro lang trabaho. Doon nakakarinig ako sa mga friends ko, sister in Christ ko. So doon nakikipag-meet ako sa kanila once in a while. Doon after nun nawawala yung isolation. So I think isa yun sa mga pwedeng gawin na wag natin i-limit yung sarili natin sa bahay lang. And of course, wag natin i-compare yung sarili natin sa ibang mga freelancing. Kasi iba yung challenges natin, iba din yung challenges nila. So may mga challenges tayo, iba din yung yung mga victory natin sa victory ng ibang freelancer. So iwasan natin i-compare yung sarili natin. Mahirap man kasi ang daming ang nagsisilabasan talaga na mga ngayon na masyadong inaano talaga yung pag-VA. So hindi mo maiwasan yung self-doubt. But of course, through Christ, doon natin makikita yung strength, makukuha natin yung strength, and of course, yung self-worth natin. And sorry, ang dami ko itong sinabi. And pangalawa po is inconsistent income and financial uncertainty. So, di ba po, yung pag-VA freelancing is very difficult in pagiging regular na employee mo lang, na andun yung may mga benefit ka, may sahod kang inaasahan every 15 or 30th of the day. But here in freelancing, expect mo na inconsistent yung income and yung financial mo, na hindi sa lahat ng oras makukuha mo yung sahod mo, or sometimes worse talaga yung mawalan ka ng client. So, I think yung isa sa mga nagiging source of stress natin is masyado nating fino-focus yung sarili natin sa problemang ito. But for me, kasi tao din naman po ako, and madami din pong gastusin. So, ito talaga yung isa sa mga nagiging source of stress ko and anxiety. But I know na ang Lord pag nag-provide, sobra-sobra, as long as we continue to surrender sa ating Panginoon. Very generous si Lord, and kaya niyang ibigay more than what we expect. So I think yung pwede nating gawin bilang VA is kapag may dumadating tayo, maganda yung income, we have to prioritize, syempre, give back to our Lord. Kasi po, dun din, for me po, kasi since yun po yung faith ko, I give back sa Panginoon. Sabi nga po sa Proverbs, may verse po sa Proverbs na, honor the Lord with your wealth, and with the first fruit of all your crops, then your barns will be filled to overflowing. So mag-uumapaw yung blessing ni Lord kapag binabalik natin kung ano yung para sa Kanya. So, itong mga inconsistent income, financial uncertainty, kayang-kaya ni Lord yan. Napakaliit lang na bagay. Napakaliit lang po na bagay nito para kay Lord. So, isa din po dyan is, of course, yung budget wisely. Minsan, di ba, kapag sobrang malaki yung nakikita natin, nare-receive natin na pera, hindi maiwasan yung andyan yung mga Shopee, mga online shopping. So,
I think kailangan talaga natin ano yung sarili natin sa pagbabudget ng maayos na may disiplina sa sarili kasi mahirap din na puro tayo palabas. So I think we have to invest also, i-build natin yung emergency fund natin kasi very inconsistent talaga yung income natin as a VA. Wala tayong pwedeng panghawakan na on the next few years may ganito pa ako. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. But one thing is, God will always provide. Lagi yung provision ni Lord. Syempre, before natin makuha yung provision sa Panginoon, kailangan natin yung faith natin is naka-align sa ating Panginoon. And of course, yung hindi dyan mawawala is yung prayer talaga. Everyday manalangin because Lord will always provide. Yung provision niya laging andyan, laging mag-uumapaw yan when you always prioritize the Lord. And the next po is balancing work and personal life. I think parang same lang din po siya sa correlated siya sa isolation and self doubt kasi minsan 'di ba pag sobrang dami mong trabaho, hindi mo talaga maiwasan na hindi maipagsabay yung personal tsaka trabaho. Minsan sa sobrang dami mo pang kailangang gawin, dapat hanggang gantong oras lang nagagawa mo siya outside your work hours. So doon na nagiging na-invade yung personal life natin. Doon nagkakaroon ng parang burnout. So yun yung dapat iniiwasan natin bilang free VA kasi mahirap na makaramdam tayo ng burnout. Doon papasok yung pagod, yung parang gusto ko pa ba yung trabaho? Mga questions na pwedeng mag-arise dahil sa work and personal life na nahahalo natin. So I think yung isa sa mga kailangan natin i-prioritize is of course yung rest, pahinga na syempre napapagod din tayo and yung mga trabaho din natin sa ating bahay may kailangan din ng physical strength. So isang bagay na kailangan natin is to rest kasi even Jesus sinabi niya yun sa Bible na kailangan din natin magpahinga. Kailangan natin yun. Even siya, nagpahinga siya during those time na may isang story dun sa Bible na in-isolate niya yung sarili niya and doon nag-pray siya, nag-rest siya. So even Lord, inaano niya sa atin yung pagpapahinga kasi kailangan natin yun. Once na kasi okay yung physical health natin, doon na po may domino effect na yun eh. Yung health natin is okay, may pahinga tayo, may tamang pahinga tayo, may yung mental health natin is okay, nagiging good good to sa ating mental health na very important. Yun yung dapat kailangan i-prioritize natin. So, and of course, laging sabi ko nga po sa mga few before kanina, kailangan talagang we have to seek God for His sa guidance niya sa atin, especially sa ating pagtatrabaho, sa pagmamanage natin ng ating oras kasi we are limited to 24 hours and hindi natin pwedeng i-consume lang lahat ng oras natin sa pagtatrabaho. May family tayo na pwede nating paglaanan din ng oras, may mga kailangan tayong gawin in our home. Also may mga friends, we have also our friends na pwede natin i-meet. So I think yun yung pinaka-importante is to seek God how we can, manage our time effectively and yung hindi natin paghihinayangan, of course, is to have a rest. And I think yun lamang po sa mga start up or starting na VA. I think ito yung mga dapat i-expect natin. We have to expect this challenges kasi very challenging talaga. Sobrang challenging ang pag-VA. And I think one of the tip na may bibigay ko for me as a believer is
We have to rely on God's strength. We have to, our faith, well, we don't have to let our faith be consistent. We have to dive deeper para mas magkaroon tayo ng mas malalim na faith. Yung pananampalataya natin is able to grow, mas mag-grow siya sa ating Panginoon. And always trust in God's provision and yung prioritizing rest and also relationship with our with other people, with our family, with our client as well, with our friends. Very important to. So I think yun lamang po yung mai-share kong tips and the challenges. I mean the challenges and the tips na pwedeng ano natin. Iba to sa mga challenges na ito. So yun lamang po. Thank you so much. Sana po ay maging helpful po itong mga na-share ko po lalo na sa ating mga first-timer VA. Yes. Ayan, thank you for sharing. Nakamute ka, Bel. Sorry naman. Yan. Saka maganda yan kasi para, di ba, usually ang nakikita natin sa social media, ang dali-dali ng online, di ba parang mag-VA na kayo, blah, blah, blah. Pero ito yung side na hindi namin sinusugarcoat na mahirap siya. Mahirap talaga. Kailangan talaga ng preparation, katulad ng sinabi ni Miss Princess. At ang maganda doon, hindi lang kami yung paulit-ulit na nag-suggest ng mga sinabi niya. So ayan, narinig nyo na sa ibang guest namin ha. Hindi po madali talaga. Hindi po madali. Sobrang hirap. May mga challenges talaga na di maiiwasan. Ayun po. Ayun. Ang maganda doon sa shinare niya, may example na siya, may mga situations na binigay kung ano yung mga challenges na pwede yung harapin. So, kahit na, alam mo yun, hindi nyo pa nararasan or nag-umpisa pa lang kayo, pwede nyo maranasan. At least hindi kayo clueless. Gulat. Wala nang gulat factor. Oo, yun. Ayan, sige. Dako naman tayo sa fast Q&A round. Yes. Parang kinabahan ako sa fast Q&A. Algebraic question. Ano po bang mag-leave, Char? Sige. First question, Miss Princess. Reading or listening? Siguro reading. Yes. For me, reading. O, diba? Dali lang. Diet or exercise? Oh my God! Diet? Parang naman po kasi ako eh. Pwedeng wala na lang po. Hirap, no? Texting or calling? Texting. Medyo kasi ako eh. Sa call. I mean, lalo na pag may mga biglaang call. Oo nga. Relate kami dyan. Do you sleep with lights on or lights off? Lights off po. What would you do if you won 1 million pesos? Siguro but unang gagawin ko is for the Lord muna. Magbigay sa Lord. And then, also to share the blessing to other people, sa family and friends. Yes. Very But yun po yung gagawin ko. The last book you've read or is still reading? Bible po. Top 3 people that you follow? Jesus. I mean, pwede po bang Jesus. Top 3 na fina-follow ko is wait lang, parang ano po ba? May Wala, kahit anong magpapa. Basta kahit sino, yes. Husband ko, may isa akong pina-follow na ngayon TikTok sa US, creator. So, nag-share siya ng mga tips sa pag-invest and mga personal finance. Yun. Okay, favorite day of the week? Sunday. Ayun, yun talaga yung time na wala nang work. Yes. Favorite place that you've been to?
Siguro Palawan. Palawan kasi napakaganda. Parang gusto kong do'n na lang magstay, mag-work. Kaso ang mahal. Sa El Nido. Naku, merong papunta dyan, speaking of binuking, Ay! no? Baka hindi na Next po week kayo po. bumalik. Maganda. Ganda, maganda. Masaya. Parang nasa ibang dimension kapag nasa Palawan. Parang feel mo nasa ibang bansa ka kasi Oo. puro foreign yung andun. Yes. Favorite childhood TV show? Favorite childhood TV show? Masyado kasi po akong makakalimutin pero siguro ano na lang, Mr. Bean. Nung pandemic kasi yun yung nag-binge watch din ako nun. Ewan ko ba, yung cartoons na na Mr. Bean, wala lang, enjoy ko lang siya. Walang Oo, hindi ka namin ni-judge, kami din. Parang ang nonsense nung sagot ko, sorry po. Hindi, kami din, ano ba? Okay lang. No If you could travel to any place on earth, where would you go? Siguro po Japan, yun talaga. Gusto ko ma-experience yung snow sa Japan. God willing, sana mapuntahan. Claim na yan. What is prayer to you? Prayer, it is more of a conversation with God. Kasi when we talk to God through prayer, doon natin i-connect yung sarili natin through prayer talaga. Doon mo din pwedeng all the time naman pwede natin kausapin si Lord. But it is a very intimate time na pwede natin kausapin si Lord. We can let out our all emotions, lahat ng mga problema natin. If may mga joy tayong na-experience, pwede din nating i-all out kay Lord. Lahat kasi si Lord laging nangikinig. So through prayer, it's more of a intimate connection with God, having conversation with Him. Ganda. So yun narinig niyo mga kapatid, hindi lang yung kung kailan kayo may gustong hingin. Opo. Talagang Hindi everyday. po wrapping ka lang. Ayun. Doon lang nakakaalala. No? Okay, next question. Do you have a go-to worship song? If so, please share with us. Siguro Goodness of God. Kasi Mm. yun talaga, iba yung impact doon mo makikita na si Lord hindi lang pala Lord, kundi siya yung parang father mo, yung kaibigan mo na pwede mong takbuhanan. Grabe yung goodness niya. Hindi lang sa mga time na masaya tayo or especially doon sa mga time na in and out of season nga sabi, di ba? Na may mga time tayo na downfall talaga. Doon mas makikita mo yung goodness ni Lord. So, goodness of God. Yes. Ask permission or beg for forgiveness? Mahirap yung beg for forgiveness, but syempre, part din ng pagiging you have to. But ask for permission. Ask for permission. Lalo na sa client. Yes. Mahirap magkamali sa client. True. And last but not least, if you could have a face-to-face conversation with God and ask Him one question or say one thing, what would it be? Siguro sasabihin ko na lang sa kanya, thank you sa sacrifice na ginawa niya. And sobrang doon ko lang naramdaman yung feeling na walang tao na makakatumba sa pagmamahal ng Panginoon, na walang fulfillment na makukuha sa worldly things kundi sa kay Lord lang. So siguro ay yun, magpapasalamat lang ako kay Lord. Yun lang, yun po. And ihahag ko si Lord. Sarap. And with that concludes our past Q&A round. Thank you. Thank you po. Dali lang, di ba? Alam ko po, share your Ano na lang, any last piece of advice para sa ating aspiring VAs or freelancers? Siguro yung pinaka-advice na mabibigay ko is take a leap of faith. Kasi doon naman magsisimula yun eh. Kung nandito ka sa situation na papasukin ko ba to? May mga questions ka kasi anong mangyayari kapag pinasok ko to? Wala namang mawawala eh. You have to lang talaga maging solid sa decision mo. Kasi doon magsisimula yun once na humakbang ka na. And all things will follow.
syempre, yun, hindi mawawala dapat yung faith natin sa Panginoon, na laging magtanong sa Panginoon ng guidance, and yun, take a leap of faith. Doon lang talaga magsisimula. Madaming sources na kasi ngayon ng para matutunan mo yung pag-VA. Napakadali talaga, napakadali na ng paano mo matutunan yung pag-VA. You have to take courage lang talaga. Kailan mo sisimulan? Yun lang yung pinaka. You have to start now, or kung hindi ngayon, kailan pa? Diba? Yun. Yeah. Yun lang po. Ayun. Anything you'd like to promote or share ganyan? Sa ngayon po, wala pa naman po. Very lang po ako sa client ko. Full-time lang sa client. Yun, wala pa naman po ako mga baka soon, invite niyo po ako ulit and meron na po. Oo. Pwede na po. May No promotion. worries. Sure. No worries. Get in touch na lang. Ayan. For our viewers, feel free to ask your questions. Ito ay pre-recorded again. So, we might not answer instantly, pero i-relay namin yung questions nyo pag meron. So, go lang. Tanong lang kayo dyan. Yes. Tapos, ayun. And if you want to start your virtual assistant, yung may workbook, ito na. Check nyo na yung Wow! Go to conniezabata.com/VA book to know more information. I think may free chapter pala ako. Wait lang. Ayan, free chapter. Visit lang kayo sa bit.ly/VA free chapter. Ayun. So, huwag ka muna aalis, Princess. Let's have a closing prayer. Let's remember that we are in the presence of God, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for another episode na successfully. Thank you for the opportunity to share our knowledge and experience to serve our clients. Hopefully, our fellow service providers were able to learn something too. Thank you to all the people who support us in our mission. Thank you for the chance to bless others through this platform. We lift up to you all our viewers, our listeners, our clients, the people we work with, Princess and her family, and their loved ones. Continue to bless them in all areas of their lives. Whatever their petitions are right now, we pray with them, believing that whatever happens, you always have the best intentions for us. We lift up to you all these, but in the end, your will be done. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayun, thank you, Princess. Sa ulitin, let us know. Yes po. Thank you so much po, Miss Connie and Miss Bell, sa opportunity. I know ilang beses na pong na-schedule, but very sorry po. And thank you po. Okay Thank lang. you so much po sa patience niyo. Basta Thank you so natuloy, carry lang. Ayun, Yes. for our viewers, we hope to see you on Monday for another live praise and worship lesson, or on Thursday again. So, bye everyone. Diyan ka lang, Princess. God bless. Thank you po.